Good morning. Sana hindi maputol. Ay, may tuturo ako sa inyo. Siguro alam na ng iba to. Pero nakikita nyo yung A na yan. Yan. Automatic ignition yan. Pero tinatanggal ng iba. Ginagawang switch ng ilaw. Kasi ilaw nito permanently on kapag naka-start or naka-on ng ignition. Pero nakikita ko yung function niya sa traffic. Sa maraming paraan. Nakita ko yung purpose nung purpose niya kung bakit siya in-engineer na magkaroon ng ganyan. Pampatipid nga naman sa gas para never kang mag-a-idle kasi isipin mo kapag nag-idle ka, yung idle means naka-on yung engine nang hindi umaandar. Pag naka-idle ka, naka-start yung engine, ganyan. Naka-idle, tulad yan, yung gas ko yung mileage ko 43.4. Pag nag-idle ako niyan, halimbawa sa traffic na naka-start, na umaandar ng running engine pero naka-stop. Bumaano yan, nagka-countdown yan, bumababa 43.4, 43.3, 43.2, gumaganon. Kasi kumukonsumo ng gas na hindi ko maandar. Yun ang consumption niya. Yun ang computation niya kasi sa consumption niya. Ano sa Quezon ngayon, update, sarado si Lodge e-bike, LAJ e-bike. Sa kanya ko dapat bibilhin yung parts na kulang sa Quezon. 3-4 na parts. First part, yung male connector Anderson na 120 watts amperes. Yun yung kailangan para makabitan ng fuse. And next part number 2, yung fuse. Kailangan magkaroon to ng fuse. Mahal, 600 something, 95. Pero pang 120 amperes na rin. Part number 3, switch 1, 2, 3. Kasi naglolo ko yung switch 1, 2, 3 ng keso, di ba? Yun. So maglalagay ng, ililipat sa separate switch yung switch. Ano pa ba? Number 3. Number 4. Yung yung relay sa relay sa engine relay sa tawag nun, relay sa signal. Yan. Napagtanto ko kapag nakapunta pala ako sa Lodge e-bike at bibiling ko yon mga yon at ikakabit dito, ay di doon ko na lang ipakabit kasi i-home service ako ulit ni Paul. 850 single niya home service. Total doon naman ako bibili. Pag once na bukas sila mamaya kasi hindi sumasagot sa PMC Lodge e-bike sa Facebook Facebook account nila. Hindi siya sumasagot. Nung pinunta namin kahapon, sarado. Sabi nung kapitbahay niyang tindahan, sabi niya ngayon lang. Sabi ko ba ano yun, sarado na o sarado lang? Sabi niya sarado lang, kahapon bukas yan. Sabi niya nasaan yan nasa Quezon, parang nag-outing ganun. Okay, ano ko. So pero bukas baka nandyan yan ganun. Alam naman bumalik ako ngayon para abutan na sarado pa rin, di ba? Sayang lang gas. Ang hirap pa naman mag-drive sa Pasig. Sino bang taga Pasig? Sino bang nagagawi sa Pasig? Hirap mag-drive sa Pasig ng hindi nga rush hour yun alas 2 yun
Ang hirap mag-drive. Populated sa sasakyan ang Pasig, unlike before, o basta yung kung ano mang street ang lugar na po. Kasi before nagpupunta ako na nakakotse, hindi naman ganun ka-populate. Tapos yung population pa niya, mataas yung population niya naka e-bike. Hindi lang basta e-bike, mga four wheels e-bikes. Doon ka makakita nga ng mga estudyante na nagda-drive ng e-bike. Although nakita ko maingat. Tumitingin sa side mirror. Para siyang legit na driver. Pero estudyante pa lang, so na wala pa siyang lisensya. Ang dami mga naka e-bike dun sa Pasig. Ganon. So, very populated. Stressful para sa akin yung ganon kasi sanay ako sa ganito. So, in case mamaya, pag nag-reply siya, punta ako ron. Pag hindi siya nag-reply, might, paano? Kasi makakatipid ako bukod sa shipping, makakatipid din ako sa labor. Hindi na mag-home service sa akin si Paul. Mahal kasi home service. Kung gano'n lang naman ay gagawin, hindi na kailangan pa home service. Ay! Dadaling ko pala yung keso doon. Obligado pala ako mag-home service. Delicates pala yun Delicates pala yun biyahe ng walang fuse. Tapos yung Anderson switch niya nakatago na. Dati nasa ilalim lang ng U-box yun. Ayun lang. Hindi ka na pwede pang motor tong pantalon ko na to, napakanipis. Dapat ang pang motor mo na pantalon yung makapal. Never mind na hindi stretchable. Nakaupo ka lang naman. Pang bike lang ganito. Kailangan ko ng pantalon na pang motor. Pansin ko rito, ito tulad, ay bumaba ako, 43. Ay tumaas pala, mamalik mata ako, 43.9, tumaas. Basta ganito, yan yung pitik, ano lang, bira-bira lang, tapos bitaw, ganyan lang, andar. Yan, ganyan lang. Katakot to, walang reflector. Oy, ayusin nyo. Dami madidisgrasya dyan tipaklong at yan dapat yan Christmas tree sa liwanag yan tuloy ng PCX Oy, hindi ako mag-U-turn. Sa hapon binubuksan nila yan kaya kung dumadaan ka rito, huwag ka masasanay na bukas yan lagi. Sa gabi sarado yan. Di ba pag kabisado mo yung kalsada, medyo less stressful. Sino nagpunta kami Bulacan, hindi ko kabisado yung kalsada.
Merong humps. Oh. Ayan oh, Hurley. Hurley. Wala tuloy yung kwento ko. Ay, sa Bulacan. Hindi ko kabisado yung kalsada. Sumusunod lang kami sa Waze, Google Map. Meron dong ano, matangkad na humps na walang kulay. Putek. Sumagad yung ano, yung tinidor sa harap, yung shock sa tinidor. Kaya iniisip ko minsan kapag umaano, kapag binitawan ko tong manibela, nagwiwiggle to pag binitawan ko. Isip ko dahil ba yun doon or ano, or pag ginaanan ko yan, no, pag ginaanan ko yung hawak. Hindi naman sa lahat ng oras may certain time lang. Sabi ko dahil ba yun doon. Chinek up naman ni pamangkin, hindi naman, wala naman siya nakitang problema, at least visually. Kasi sabi niya kung madadamage yung tinidor, usually nadadamage yun sa bangga. Ay, hindi naman kami nabangga, lubak lang. So worst case scenario, yung shock absorber sa harap. Pero ano bang repair nun pag ano? Nasagad lang naman. Sagad lang kasi pag angat, nagulat ako, napapreno ako. Pati harap na preno, kaya lumubog yung shock. 'Di ba? Kaya pag hindi mo kabisado yung lugar, huwag ka magtutulin. Paano pala yung mga nagtutur? Tulad kami, halimbawa, nag-tour kami ni teacher, 'di ba? Paano pag halimbawa nag-tour kami ng magandang tour? Kaibiyang, next ano namin. Sabagay, yung kalsada naman sa Kaibiyang, hindi. For example, nag-ano kami, ano ba pinakamalayo namin napuntaan huli? Dito sa ano, sa may restaurant dyan, sa ano, ang lugar to. Yung parang Korea, yung may maganda magpa-picture sa puno, kaliwat kanan. May madadaanan kang maraming puno. May nakapilang hilerang puno. Dito sa ano, sa Rizal, sa Baras. Hindi, malayo pa sa Baras. Basta dyan, dadaan ka ng Devil's Corner. Yan, punta kami doon. So, napadaan na ka rin Devil's Corner. Napadaan kami sa ano, yan sa Marilake, ganyan. Yan. Yung kalsada, ano naman, educated naman yung kalsada, hindi naman nanggugulat. Iba naman yung ano, iba naman yung kailangan mong maging education sa kalsada dyan sa Kaibiyang is matuto kang ang tawag nun, mag cornering and mag bend ng konti lang. Lalo na pag hindi pa sanay yung pasahero mo tsaka ako, hindi pa sanay, konting bend lang. Pag yung ano, talagang sharp yung curve, minor lang, ganyan. Hindi naman kailangan mag 120 sa kurbade. Saka hindi ko pa ito napaabot ng 120, hanggang 106 lang. Legit na Harley yung kanina, no? Yung overtake. Tapos pag naka-idle, parang baboy damo talaga no? Kaya nga ang tawag doon, anong tawag sa ganun? Pig? Hindi. Pig tuloy. Saan may tawag doon? Hog, yun, hog, H-O-G. Mukhang ano, sounds like hog. Sumabagal pa doon. Hirap gayahin. Para sa mga eccentric people sa grupo ng mga naka-Harley, swerte ka na pag may nakita kang parehas na parehas. Lo, 1 bar ka agad.
Kano kaya gas yan pag 1 bar? Ako na malinis yung helmet. Yan, tulad yan, huminto yung engine, oh. Ayan. Segundo lang segundo lang na hindi ako umaandar. Hindi lang hindi umaandar, yung hindi ako nagsisilinyador. Diba? Nakakatipid. Har, 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 har. Maarangkada siya. Har. Woo! May ambulansya ba? Supposedly ganun yung tunog ng ano yung lipan. Yung 150 ko na lipan na motor na gamit dati. Supposedly ganun tunog niya. Kaya lang yung neighbor namin sumugod sa bahay. Maingay daw ang puta. Wow, ah. Never mind. Next topic. Nag-change oil to nung from 1,800 to 2,000 kilometers. So 200 kilometers lang. Pero ang nakakarga sa kanya 800 ml. Ang itim na. 800 ml 'yun. Ginagawa ni pamangkin, inaano niya, tawag nito, ginagawa niyang 1 liter. Yung ginagawa niyang 1 liter. Yung mga iba nga na nagbablog how to change oil sa US yung ano niya, yung lagay niya ng langis malaki, parang 4 liters yata basta malaki, hindi lang 4 liters, parang malaki na malaki, para 6 liters, mga 6 liters, meron bang ganun? Tapos yung hihilahin mo yung nahihilahin ka sa bibig sa bibig ng salinan ng butas, para hindi ka na kailangan ng funnel, yung gano'n. Tansyahan lang, tinatansyahan niya lang sa dipstick. Di ba? Wala siyang mantalang kami mas accurate kasi although ang required daw is 800 ml na pang scooter, ang nilagay namin 1 liter. Sabi niya kung sobra man yan itatapon lang yan, sabi niya gano'n. Di ba? Maalaga yan sa motor si pamangkin. Kailangan ko na maglinis ng helmet. Makikita niya pala yung isa naming tuta, the Belgian Malinois. Baby, ilan sila magkakapatid? 7. Pang 7 yung hawak niyang baby. Sangka pa, di ba? Pangalan nila is 11 or 12 years old, mga ganun lang. Tapos mature yung mga anak niya, mature. Minsan yung
nagtrabaho sa bahay, nagputol na, marunong magputol ng puno yun eh. Kaisa-isa dito sa lugar namin na pwede mong ano, i-hire na magputol ng puno. Hindi na, o pwedeng putol ng puno, pero hinarik ko lang siya magputol ng sanga. Yung anak niyang maliit pa lang. Ano, pinakapi kasi, ay, yan. Kasi may nalaglag na inumin doon sa ano, sa tawag nito, doon sa kabilang side. Dito yung bayan talagang tawag namin doon. Nalaglag na inumin. Ginawa niya yung lubid ng ano, gamit niya pang akyat sa puno. Binuhol niya yung dulos, pinakapit niya yung bata. Maliit pa lang eh. Parang hindi pa nag-aaral. Tapos ni-lower niya from ano, across the bakod. Ay, hila muna, slower across the bakod. Ay di nakuha yung ano, di ba? Nakuha yung boteng nalaglag. Yan oh. Ito si Demon Slayer. Excuse me, Bugoy. Yan siya oh, nagbibiwi oh. Kita ba? May hirap tablan ng ano yun eh. Kanyang kulay. Si Demon Slayer. Tingnan natin mapakita ko sa inyo. Eka, pakita kita. Demon. Ala, taayan. Oh, ugat. Pakita ka dito sa video, Demon. Sabi ni teacher, ba't kanyang pangalan yan? Para kang nagsusumon ng demon. Sabi ko, palayaw lang yan. Pero totoo niyang pangalan, Demon Slayer. Teka dito, Demon. Pakita sa camera. Yan. Ay, kuling mo. Oh, nag-sit po. Hello, Demon. Di ka kita. Pag maliwanag na lang. Okay. See you later, alligator. Bye.